Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Good morning everyone. This should be the name or the subscribes. To God be glory, because His mercy endureth forever. I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Now today is May 28, 2024. Kapatid, sa araw na ito ay atin naman pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan, palibagong dagdag na ating mga karawan. Mga kapatid, lahat po nagdiriwa ngayon ng karawan. Happy birthday po sa lahat. Naway ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos, dagdag na mga araw, mga taon at mga pangarap, naway pagkaloob ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa oras na ito, gawa naman tayo ng mga video tungkol po ng salita ng Diyos. So huwag kalimutan natin mga kapatid na i-like natin, i-share natin ang Word of God, then subscribe, then post natin ang notification bell for update everyday new videos or live streaming or sharing the Word of God. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, marami talaga ang mga relihiyon, yung sikta na ito tinutukoy ng Biblia. Ito ang daan, no? Ito ang daan. Ang sikta ng Nazareno, ito po ang daan kung iglesia ng Diyos. Ito po ang sikta na ito'y tinatayo ng mga apostol sa araw ng Pentecost. Ay nagsimula ng aral po ang mga apostol sa magitan ng banal na Espiritu. At yan mga kapatid, ngayon pinapatunayan natin na ang mga gawa ng apostolis, ang Espiritu Santo po ang nagtuturo sa kanila kung ang dapat sabihin at ipisagawa na utos ng Diyos. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, so hindi natin maiwasan talaga na talagang minsan po nag-alinlangan tayo dahil po lahat ng tao may reliyon na naman. Kaya lang, ang reliyon mga kapatid, wala po sa reliyon ang kasiguruhan, no? Ang kasiguruhan ng buhay na walanggang nasa pagtupad ng salita ng Diyos. Kaya tulad natin si Kristo, sundin natin ang mga aral ni Kristo, mga kapatid, huwag sa tao. Ang mga apostolis, mga tao nga sila, pero may Espiritu Santo po sila. Hindi po sila magsasalita kung walang sinasabi ang Espiritu Santo. Kaya maliwanag po sa banal na aklat na sundin natin si Kristo. Kasi pag ganun pa po natin mga kapatid, na pag sundin natin ang pamumuhay ni Kristo, ipangaral natin anong pinapangaral ng Panginoon, so yun po ay maging karapat-dapat tayo. Dahil po, kung mag-iba tayo sa aral ng Panginoon, sa aral ng tao tayo, mapahamak tayo mga kapatid. So kaya ito po pinapangaral natin sapagkat, sabi ko na nga, parehan tayo may relihiyon. Kaya lang mga kapatid, ang relihiyon, wala dyan ang kasiguruhan sa relihiyon. Ang kasiguruhan natin na sundin natin kung ano talaga ang mga aral, kung salita ng Diyos, magmula pa sa mga propeta hanggang sa pagparito ng ating Kristo na siya na anak ng Diyos. So kailangan natin mga kapatid malaman, kasi kung asa tayo sa relihiyon na yung palang aral ay mali, so mapahamak tayo sapagkat sa aral po tayo na gagamit ng kaligtasan. So yan po pinatunayan ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians in chapter 15 verse 2, mga kapatid. Yan po ay pinatunayan ni Apostol Pablo na sa aral po tayo naliligtas, wala po tayo sa relihiyon. Ang aral lang po ng bawat relihiyon, dapat alam po natin kung ano po, mga kapatid, ang tama na aral. Ito ba ay nasa katotohanan o sa kasinungalingan? Sapagkat dalawang espiritu ngayon dito sa limutan nagtuturo. Espiritu ng Panginoong Diyos Ama at ang espiritu ng Diablo, na ito ay binigay sa mga bulaan propeta, bulaan apostol, bulaan pastor. Now, sabi sa Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2, sabi ito, ligtas tayo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. So, ang kaligtasan, wala sa relihiyon. Bawat relihiyon may aral. So kahit anong relihiyon pala, basta ang aral ay tama, ligtas tayo.
Kahit anong relihiyon. Wala po tayong lait, wala po tayong pinagmalaki, wala tayong sinisira. Basta, kahit anong relihiyon, sa aral po tayo naliligtas. Wala po sa relihiyon. Kaya, pakinggan natin maigi ang aral kung ito ba talaga ay walang kaiba. Wala bang kaiba sa mga apostol? Dahil po, pinatunayan ng Biblia na sa aral ligtas tayo, wala po sa relihiyon. Kaya, anong relihiyon mo ngayon? Huwag mo na sabihin, mali ito relihiyon namin. Hindi mali ang relihiyon. Mali ang nangaral na may relihiyon. Tama. Kaya anong relihiyon man natin, hindi po tayo masisi ang relihiyon. Ang masisi natin, itong nangaral na tinatawag bulaan kung huwad na mangaral. Yan po asisihin natin na nangaral po sa atin ng kasinungalingan. Ito po, na sumisira lang na ating pananampalataya, itong mga bulaan kung huwad na mga guro. Pakinggan natin sa 2 Peter chapter 2, verse 1. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo. At palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. So ito po. So lahat ng tao naman, kung tanungin natin, may pananampalataya ka ba, sister? So ang sagot siguro isa lang, mayroon naman pastor. May relihiyon naman kami pastor, may tagapagturo kami, nagbasa kami ng Biblia. So kaya lang mga kapatid, sa aral kasi tayo niligaw. Kasi ito po, nangaral din sila, mga guro na ito, mga kapatid, sinisira lang ating pananampalataya. Anong ibig sabihin? Bakit po masisira ang pananampalataya? Sapagkat kapag wala tayong alam ng katotohanan, so kahit anong aral na walang katotohanan, tinatanggap natin yan. Pero kung alam natin katotohanan, mapalaya tayo ayon po sa katotohanan. Dahil po katotohanan ang nagpapalaya sa atin, ibig sabihin, kung ito ay huwad na guro, alam natin, sapagkat alam natin katotohanan na itong mga huwad guro ay hindi po totoo ang aral nila. So yan po ang ibig sabihin na ang katotohanan magpalaya sa atin. Kaya habang nawala sa katotohanan, maaaring alipin tayo ng relihiyon na ito po talaga ang minsan inasahan po natin, yung pala kapahamakan ating kantungan. Kasi ang katotohanan nagpapalaya po sa atin. Ayon po dito sa chapter 8 verse 32, dito po sa John. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ayan po So malalaman ang katotohanan at ang katotohanan palaya po sa atin. So ito mga kapatid ang dapat natin malaman. Now, so sa ating pag-aaral ng Biblia, ang nagbigay ng kaligtasan ang aral ng mga apostol. So kung may nag-aral po na iba sa mga apostol, tandaan po natin, huwag tayong basta-basta maniwala. Sapagkat sinabi na nga ni Apostol Pedro, may mga huwad na guro na ito po nagsisira ng ating pananampalataya. Now, habang na tayo po ay may pananampalataya, kailangan natin mga kapatid tuklasin at saliksikin ang kasulatan kung itong ating sinusunod ay hindi pa ito turo na mga bulaan guro, kung mga huwad na guro, no? Kasi kung hindi natin alam talaga huwad na guro ang nagturo, maaari po na maligaw tayo sapagkat di po mangaral po ang huwad na guro ng katotohanan. So kaya po, darating ang panahon na tatalikod ang mga tao sa pananampalataya at susunod sila sa mga aral ng demonyo. Na ibig sabihin, kapag hindi mo manalaman ang katotohanan, kahit ano po aral na kasinungalingan, tatanggapin mo yan sapagkat hindi mo alam. Pero kung alam natin, mga kapatid, na ito pala ang ginagawa nila, ay hindi po yan ang dapat gagawin natin. So alam natin ito sapagkat ang aral po ng huwad na guro hindi mangaral ng katotohanan. Paano malaman na huwad na guro? Mga kapatid, so ang sabi ni Isaias, basahin, no? Sa 34:16 sa Isaias, pakinggan natin si Propeta Isaias. Ganito po ang sinasabi niya sa 34:16. Basahin, no? Basahin. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na iyon. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. Sapagkat iyan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. So tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon. Basahin, wala ba isa nakulangan ang sinasabi ko. So kailangan natin mga kapatid, kasi yung mga tao na yon na sabihin natin, hindi po sila pinagkalooban ng Diyos ng
sabihin natin ng pahintulot na mag-aaral po ng salita ng Diyos, talagang may kulang ng kanilang aral. Hindi po talaga mag-aral ng totoo dahil po hindi po sila nangaral po ng katotohanan. Pero nangaral din sila. Kaya lang, mga batid, dapat malaman natin na itong pinapangaral nila ay hindi na po dapat gawin. Pero kung natin ang katotohanan, maaaring ginagawa natin kahit mali. So kaya dapat lang saliksikin. Na sinabi na po ng Kristo, ulit po ito sa John 5:39. Pakinggan natin sa Panginoon Kristo, ganito po ang sinasabi niya sa mga kanyang mga kasamahan. Kung habang siya nangaral, ang sinabi dito sa 5:39, ito po sa John. Pakinggan natin ang sabi ng Panginoon Kristo, ganito mga kapatid, ang sinabi. Inasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, sinasaliksik daw natin sapagkat akala natin ito ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Totoo po yan. Kaya nga, nagbasa tayo, nanawa natin ang Biblia at pinapaunawa natin para po ang nakikinig ay makagawa naman ng kanilang pakinggan. Kasi mahirap gawin ng nakinig ang mga salita na hindi po naunawaan. Kaya pinapaunawa natin ito. Kaya nga sabi ni Felipe sa bating, naunawaan mo ba? Naunawaan mo ba ang binabasa mo? Ang sabi ng bating, hindi nga eh. Maliban lang kung may magpapaliwanag sa akin. Pakinggan natin mga kapatid sa 8:29 hanggang po sa 37 dito po sa Gawa. Kaya umalis si Felipe at doon ay nakita niya ang taong taga-Ethiopia. Pauwi na ito galing sa Jerusalem, kung saan siya sumamba sa Diyos. Mataas ang kanyang tungkulin dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng kayamanan ng Candace. Ang Candace ay reyna ng Ethiopia. Nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Banal na Espiritu kay Felipe, puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaias. Tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang opisyal, hindi nga eh. Paano ko mauunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Ayan po ha. So kailangan ng paliwanag. Kasi kung nagbasa na Biblia na isang bating na habang sumakay sa karusa, sinabi na Espiritu Santo, sumakay ka sa karusa. Din, nakita ni Felipe ang isang bating galing po sa Jerusalem, nagsamba, na nagbasa ng sulat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong ni Felipe, naunawaan mo ba? Naunawaan mo ba ang binabasa mo? Sabi ng opisyal, hindi nga eh. Maliban na lang kung may pagpaunawa sa akin. Yan po ang ating ginagawa. Hindi kay basa-basa parang comics na walang kabuluhan na pagkatapos itapon lang. Hindi po. Kailangan natin ang paunawa. Kailangan maunawaan natin ang salita ng Diyos. Dahil po, napakahalaga ito mga kapatid sa ating panahon ngayon habang buhay tayo na ang salita ng Diyos ay ating mapakinggan. Kaya huwag tayo magdalawang isip. Dapat natin mga kapatid, haleluya, pakinggan at unawain. So pinapaunawa po natin ito na ang ating kaligtasan wala po sa reliyon, sa samahan, kung sikta, kung mga kapatid, sa pagtupad sa aral ng mga apostol. Kaya nga, dapat malaman natin na ang Panginoong Hesukristo ay nag-iwan po siya ng halimbawa upang tularan natin. So halimbawa, so ibig sabihin dapat sa Diyos tayo susunod, huwag sa tao. Kasi ang diablo nangaral nga. No, ano ba ang saan nangaral ang diablo? Sabihin mo sa kabaw, sa hayop, wala po. Nangaral ang diablo sa mga tao. Na ngayon, kung hindi natin alam itong aral, na ito pala ay sa diablo, so maaaring sundin natin ito kasi hindi mo alam ang katotohanan. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na itong mga tao na ito ay sabihin natin, nalinlang ni Satanas, ito sila, mga kapatid. Nalinlang po ni Satanas ito. Sinabi sa 2 Timothy, pakinggan natin mga kapatid, sa 2 Timothy, in chapter 2, in verse 25-26. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, tungkol sa mga tao na sumasalungat. Walang iba sumasalungat ng katotohanan, ito mga tao na pinagharian po ng espiritu ng diablo. Pakinggan natin, kasi itong mga tao na ito, dapat natin malaman mga kapatid na mayroon palang ganitong
sinasabi ng banal na aklat na itong mga tao na ito ay hindi po sila maniwala. Bakit? Sila po ay pinagharian ng dyablo. Pakinggan na lang natin paano natin, mga kapatid, ang sinabi dito sa 2:25 sa pangalawang Timoteo, mga kapatid, hanggang po sa 26. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanila. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Ayan po. Bakit sumasalungat po sila, mga kapatid? Ano bang dahilan sumasalungat sila ng katotohanan? Kasi kaya nga ang sumasalungat ng katotohanan ang dyablo nagtuturo ng kasinungalingan. Salungatin ka talaga. Kaya nagsabi kang katotohanan, tama sa kanya ng dyablo ng katotohanan. Kasi nungalingan talaga ang gusto niya. No? Huminaho lang tayo. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. 26. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng diablo na bumihag sa kanila. Ayan po ha. So, yung mga tao pala na sabihin natin sumasalungat sa katotohanan, binihag lang sila ng dyablo. Maliwanag po sa 26 in chapter 2 sa 2 Timothy 26. Ito, mga kapatid, dyablo po ang bumihag. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. So ano ba na si dyablo? Matay, pangalunya, nakikiapid, pagsimba, disdiyosan, mga bayot, mga tumboy, mapagtunghayaw, itong nagsisinungaling, itong mga sakim, mandarambong. Ito po ang mga tao na pinagharian ng dyablo, sapagkat salungat po. Sabi na po yan, magpapatay, huwag mangalunya, makiapid. Ngayon, nakikiapid, pumatay, disdiyosan, bayot, tumboy man. Ganyan po ang kalagayan. So pag ganun ang pumain ng tao, sumasalungat ng katotohanan, sapagkat huwag papatay, huwag mangalunya, huwag magsamba, Diyosan, huwag makikiapid, huwag maging bayot, huwag maging tumboy, huwag magpagtunghayaw, huwag manira ng kapwa, huwag magsinungaling, huwag maglalasing, at saka huwag mandarambong. Pero bakit mayroon mandarambong, may naglalasing? Kasi po, pinagharian sila ng dyablo. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, huminahon lang. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Pagkasakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. So yun, nais ng diablo, papatay ka, mangalunya ka, magsinungaling ka, maniri ka ng kapwa, maglalasing ka, maging sakim ka, mandarambong ka, no? Kahit nasa ano na po, katungkulan, nandarambong. So, yan. Mga kapatid, yun pong kalagayan ng sanlibutan. So, binihag lang sila ng dyablo. Kaya, paano makawalan? Paano makawala sa dyablo? Makinig tayo. Makinig lang tayo ng aral para makawala tayo sa dyablo na bumihag sa atin. Kung anong katotohanan, yan lang po ang ating tanggapin at gawin ayon po sa katotohanan. Yan, mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Dapat huwag tayong magdalawang isip, mga kapatid, na makinig ng salita ng Diyos upang hindi po tayo matulan sa pagbabalik na ating Panginoon, mga kapatid. Ang katotohanan talaga ang nagpapalaya sa atin. Kaya kahit ano man ang aral nila, kahit na ligawin man tayo, guluhin man tayo, alam na po natin ang katotohanan. Kaya hindi po tayo nila maligaw kapag nasa atin ang katotohanan. Ngunit hanggat nawala sa atin ang katotohanan, mga kapatid, tanda po natin ay talagang maliligaw po tayo sa kasinungalingan. Dahil talaga ang katotohanan ang nagpapalaya po sa atin. Now, kailangan natin malaman kasi ang ating panahon ngayon, ginagamit ng dyablo ang salimutan sa mga bagay para po na tayo po ay matitisod at makawala tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon kung tatalikod, no, sa pananampalataya. Dapat, mga kapatid, huwag hayaan na mangyari po sa atin na tatalikod sa pananampalataya. Kasi ang dyablo talaga maraming paraan para po na ang ating inaasahan na kaligtasan
ay hindi natin makamtan. Now, sabi sa Pablo, kay Timoteo, huminahon lang. No, pagsabihan lang ng mga sumasalungat. Sino po sumasalungat? Ito po mga pinagharian ng diablo. No, ayon po sa 2 Timothy chapter 2, 25-26. Yan po mga kapatid, pakinggan natin. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. 26. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. So, yun talaga. Ang nais ng diablo, na itapon sa impyerno ang tao. At dahil po na yun po ang nais ng diablo, ang aral po na masunod natin, hindi po sang-ayon sa Panginoon. Kaya nga, ang ating keyverse na sa aral po, ligtas tayo. Wala po sa relihiyon. Kahit anong relihiyon, mga kapatid, basta ang aral tama, magkaroon tayo ng kaligtasan. Maasahan natin ng kaligtasan. Kasi yan po sinabi sa Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Kasi ang patay ng pananampalataya, walang kasamang gawa. So, kung napakinggan natin ang aral ng mga apostol, tungo ng kaligtasan, gawin natin. Kasi kung totoo ating pananampalataya, ay ginagawa talaga natin na ating napakinggan. Hindi pa natin sinasalungat ang espiritu na nagtuturo ng katotohanan. Pero tandaan po natin, kung ginagamit ng Panginoon ang Biblia, magmula sa mga propeta hanggang sa mga apostol, ito po ay nagturo sa atin ng tamang pamuhay. Ito din ang ginagamit ng diablo para po magligaw ng mga tao. Kasi ang sinabi ni Apostol Pablo din, mga kapatid, dito po sa 1 Timothy, ito po ay sinasabi niya sa 4:1 nganto sa 2. Na darating ang panahon, tatalikod ang mga tao sa pananampalataya. Tatalikod ha, ito ang sinabi ni Apostol Pablo din sa 1 Timothy in chapter 4 verse 1 up to 2. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ayan na po. Pag talikuran ng pananampalataya ng tao, yun na po ang sinabi ni tunay ang pananampalataya. Kasi tumalikod na po. Kasi ang tunay na pananampalataya hanggang kamatayan ay nagpapatuloy sa pananampalataya ayon po sa kanyang ay pinatunayan sumitan ng gawa. Ngayon, pag tumalikod na ang tao sa pananampalataya, ang ibig sabihin, kinakalimutan na po nila kung ano ang utos ng Diyos. Bakit? Sumunod na po sila sa espiritu ng diablo, mga kapatid. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ayun po sila, mga tao, nagtuturo, mandaraya, sinungaling, walang konsensya. Ngayon, kung hindi natin alam itong sinasamahan natin, kasi may relihiyon talaga itong espiritu ng diablo, may relihiyon po ito. Hindi po ito makapagligaw ng tao kung walang relihiyon. Kaya nga, turo ng demonyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ito ay turo ng demonyo, mga taong sinungaling at walang konsensya. Kaya dapat alam natin ito, mga kapatid. Hindi natin, mga kapatid, isaalanganin ang ating kaligtasan. Na ito sinusunod pala natin, aral ng demonyo. Kasi nangaral ang demonyo, mga kapatid. Tandaan po natin. Nangaral po ang demonyo. Yan nga, ang ibig sabihin, mga kapatid, sa ating panahon ngayon, dapat alam natin kung ano talaga ang katotohanan. Sapagkat ang diablo talaga, hindi magtuturo ng katotohanan ang diablo. Sapagkat siya ang sinungaling at ang mga tao na namumuhay po na ang anak ng diablo, ayon lang po sa kalooban ng diablo. Kasi ang diablo ay sinungaling at ang mga tao sumusunod sa kanya, lahat ng mga sinungaling, ito po ang dinaya po ng diablo. Pakinggan na lang natin, mga kapatid, 4:44 sa chapter 8 dito po sa Juan. Ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niya ng katotohanan, dahil walang katotohanan sa kanya.
Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Yan po mga kapatid ha. So kung ang espiritu ng isang tagapagturo, nangaral kasi itong sinabi sa Apostol Pablo, mga taong nagtuturo at walang konsensya, itong mga tao na ito, sinungaling, walang konsensya, nagtuturo po, na ito po ang espiritu ng diablo na dala-dala po nila. Ngayon, tandaan po natin, bawat relihiyon may Biblia. Wala kang mabasa at wala kang makita na sabihin natin may relihiyon na sila ang gumawa ng Biblia. Kadalasan, kahit anong relihiyon, isa lang ang Biblia ang ginagamit. Pero itong pantagip ng diablo ngayon, ang Biblia, kaya ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta nagdadamit ng parang tupa. So, ibig sabihin, akala mo Biblia ang dinadala, akala mo sugo ni Kristo sapagkat Biblia ang dala. Ito ang damit ng bulaang propeta na akala mo parang tupa, pero sa puso, lobo sila na maninila. So yan mga kapatid, ang pinakamahalaga malaman po natin. Sana huwag tayong basta-basta susunod sa relihiyon natin sinasakupan ngayon, dapat saliksikin natin sapagkat aral ang ating kaligtasan, wala sa relihiyon. Now, sinabi ko na nga, walang relihiyon ang kapagligtas, walang relihiyon makapagsabi mga kapatid kung maggarantiya sa atin ngayon na sumasama sa relihiyon, maligtas po tayo. Sa aral po tayo, kaya nga ang aral pinapakinggan, inunawa, kung ito ba talaga ang tama na aral. Kasi kung hindi, huwag tayong susunod. No, huwag tayong susunod. Kasi alam naman natin na may nanggulo po sa isipan natin ngayon dahil maraming relihiyon, naguluhan po tayo. Pastor, saan ba relihiyon na talaga ng tama? Di ba? Tinatanong natin ang sarili, baka itong relihiyon ko, ano ba to? Di ko manuha ng aral ni pastor, ni pader, sino ba na magtuturo? Di ba minsan po nagdalang isip tayo, ano ba to? Bakit ganito? Maraming relihiyon na labas sa libutan. Maraming nagsisilabasan, pero isa lang po ang tinutukoy ng Iglesia ng Diyos, tayo po iyan manampalataya. Kasi hindi lahat ng may relihiyon may panampalataya. Bakit? Marami nasakop na relihiyon na ang pamumuhay ay tulad pa rin ng dati. Tulad pa rin ng sanlibutan. So yun po, walang kasiguruhan po yan. Ang totoong relihiyon na Iglesia ng Diyos, mga mananampalataya. Now, ang sabi sa Pablo, maliban na lang kung hindi tunay ang inyong panampalataya. No? So, at tandaan po natin, may nanggugulo sa atin ngayon, mga tao nagtuturo din ng magandang balita tungkol kay Kristo, pero naguluhan po tayo. Bakit naguluhan tayo? Kapatid, dahil yung napakinggan natin sa kanila, iba sa napakinggan mo sa sinasamahan mong reliyon. Kaya naguluhan ka, saan ba ako? Doon ba ako pastor? Dito ako pastor? Doon ba ako father? Doon ba ako sa brother sister? Hindi mo alam, naguluhan ka talaga na nagsilitawan ng reliyon, pero isa lang ang Biblia. Diba, minsan sinasabi talaga, isa lang pastor ang Biblia, isa lang ang Diyos. Tama ka. Isa lang ang Biblia, isa lang ang Diyos, pero ang nangaral, hindi parihas. Kasi ang diablo nangaral, ginagamit pa rin ang Biblia. Huwag mo sabihin itong bulang propeta na nagligaw ng sanlibutan, ang Biblia nila iba. Pareha pa rin, ginagamit lang nila ang Jesus. Ginagamit ng Jesus, pero espiritu na ay sa diablo. Pakinggan natin mga kapatid sa 2 Corinthians, in chapter 11, in verse 4. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol po sa nangaral na Jesus, na hindi Jesus ng pinapangaral ng mga apostol. Pakinggan natin 11:4. Dito po sa 2 Corinthians. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Maganda balita pa rin, di ba? Kasi akala mo Biblia ang dala. Jesus pa rin pinapangaral. Akala mo Jesus pinapangaral, no? Pero bakit iba? Ang sabi sa Pablo, ibang Jesus. Ibig sabihin, isa lang Jesus pinapangaral natin sa libutan, pero dalawa pala ang nagamit. Espiritu ng diablo, nagamit pa rin ng Jesus. At tayo din, nagamit pa ni Jesus, nagtuturo tayo ng katotohanan ayon po sa mabasa at basihan sa Biblia. Now, Jesus pa rin ang ginagamit, pero espiritu na pala ito ng diablo. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Jesus. Ibang Jesus. Isa sa aming ipinangaral sa inyo. Now,
ang mga apostoles, ganito po ang pag-describe nila tungkol sa ating Panginoong Kristo. Anak siya ng Diyos, naging tao, siya ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ito ang aral ng mga apostol. Ngayon, may nangaral naman ng Hesus na tao lang. May nangaral ng Hesus, anak lang. Hindi po Diyos na ating Ama, na ating inasahan. Diba? May kaibahan. Yan po ang isang basihan, ibang espiritu po ang nasa kanya, sapagkat walang dagdag, walang bawas sa Biblia. Kahit kung ano man ang karunungan natin sa sanlibutan, kailangan ng aral natin walang dagdag, walang bawas. Now, kung ito ang sinasabi sa Pablo, ibang Hesus na tinatanggap. Mga kapatid, ingat tayo. Tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu. Ibang uri ng espiritu. Ito pong espiritu ng Diablo na nangaral ngayon sa sanlibutan na itong kaaway natin na hindi makita na ito po ay nasa himpapawid. Ito po ang espiritu ng kadiliman na ito mga kapatid ay nagligaw ng sanlibutan, ginagamit ang bulaan propeta, bulaan mga apostol at bulaan mga pastor. Huwag mong sabihin, hindi gumagalaw ito ngayon. Ngayon nga, sinabi ni Apostoluhan, ngayon na nga. Ngayon na nga na ang Antikristo ay gumagalaw na sa sanlibutan. Ngayon, now, alam ba natin itong ating sinusunod na aral ay may basihan sa Biblia? Ito ba talaga ang pangunawa ng Espiritu Santo? Dahil po sa pangunawa, kailangan natin tama. Kailangan pangunawa natin, hindi galing sa ating sariling pangunawa. Hindi basihan ang ating natapos kung ano man ang ating naabot. Mga batid, dito sa libutan, hindi yan ang basihan na kaya mong unawain ang salita ng Diyos. Malalim ang hiwaga ng Diyos. Hindi mo maintindihan at dahil dyan, naguluhan ka na dahil hindi mo alam kung ano ang dapat mong sundin na ayon sa katotohanan. Na mga kapatid, ito po magandang balita pa rin pero iba sa napakinggan. Hesus pa rin, iba sa Hesus na pinapangalanan ng apostol. Maliwanag po. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Hesus kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. Ibang Hesus kaysa amin pinapangaral sa inyo. Maliwanag po na wag basta-basta kahit Hesus ang pinapangaral ang atin Panginoon Kristo sapagkat ang Diablo mautak. Kung akala natin pag sinabing Hesus, ito talaga ay sugo ng Diyos. Mag-ingat tayo. Yan din ginagamit na itong ibang espiritu at ibang magandang balita na ipinapangaral mga kapatid na mga apostol. Tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Magandang balita pa rin. Iba sa tinanggap natin sa mga apostol. Di ba? So ingat tayo. Magandang balita na nga, ang sabi ng magandang balita, pero baluktot na pala. Baluktot na magandang balita. Sinabi po sa Galatia 1:7. Pakinggan natin ang sabi ng Pablo. Walang magandang balitang iba, kundi, mga kapatid, ito na po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1:7. Kung totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Maraming taong nanggugulo. Naguluhan tayo. Ang daming relihiyon. Ang daming relihiyon ang silitawan. Pero hindi basihan ang relihiyon. Sa aral, dapat tayo matuto. Sa aral tayo, dapat makakaalam kung itong aral nila ayon pa ba sa katotohanan o ito'y kasinungalingan. Tungkol po sa ating Panginoong Kristo. Marami nang angkin ngayon, oneness sila. Isang Diyos nga, si Kristo. Pero hindi alam nila kung paano describe na bakit sinabi Biblia si Kristo ang ating Diyos Ama. Bakit si Kristo sinasabi na anak ng Diyos? Mahirap yan i-describe natin kung wala sa atin pangunawa galing sa Diyos. Bakit sinabi Biblia si Kristo naging tao? Si Kristo anak ng Diyos. Si Kristo ang Diyos Ama. Paano ipaliwanag natin yan? Diba? Minsan diretsuhan nila, ay isa lang talaga ang Diyos. Sino itong si Kristo na anak? Hindi. Ama talaga yan. Diba? Mahirapan sila pagpaliwanag kung sino itong naisilang ni Maria. Dahil po, ang espiritu nila hindi galing sa Diyos. Pero kung galing sa Diyos ating espiritu,
maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo, si Jesucristo anak ng Diyos. Si Jesucristo ay naging tao. No? In Roma chapter 9 verse 5, in Gawa kabanata 9 talata 20. Then 1 Corinthians in chapter 8 verse 6, sapagkat sa atin isa lang ang Diyos, ang Ama, na lumikha lahat ng bagay, si Jesucristo. Ganun ang aral ni Apostol Pablo. Naging tao, anak ng Diyos, at si Jesucristo, ang Ama, na lumikha lahat ng bagay. Bakit ganun? Mga kapatid, yan ang dapat natin maintindihan. Bakit ipangunawa nila, isa na talaga ang Diyos, Pastor, si Jesucristo? Sino ito yung sinang Maria? Ayun talaga ang Ama. Mali. Kasi sinabi talaga, Pastor, si Jesucristo ang Diyos na tunay, buhay na ang dakilang Diyos, sabi ni Tito sa 2:13, si Jesucristo ang dakilang Diyos. Hanggang nandyan, kilalanin mo yung isa ni Maria kung sino yun, para mamamaan natin ang Biblia, para hindi tayo mag-iba sa mga apostol, magpaunawa. Sabi ni Apostol Pablo sa Gawa, Kabanata 9, talata 20, ito po ay nag-umpisa ng aral ng Espiritu Santo siya, ito na umpisa ng pangaral niya dito sa 9:20 sa Gawa. Ito po kanyang pagpatunay. Punta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niyang si Jesus ang anak ng Diyos. Ayan. Maliwanag po. Pumunta na ng puspos ng Espiritu Santo, na bautismo ni Anias, puspos ng Espiritu Santo si Apostol Pablo, ito na pangaral na, si Jesucristo, anak ng Diyos. Masabi, hindi, Pastor, Ama yan, si Jesucristo. Di ba sinabi, dakilang Diyos, si Jesucristo? Di ba ganun na pangunawa nila? Ano ito sabi sa Pablo? Anak siya ng Diyos. Mali ba to? Punta natin sa Roma. Si Apostol Pablo din nagsabi sa Roma, 9:5. Ganito din ang sinabi ni Apostol Pablo sa 9:5 sa Roma. Pakinggan natin na itong pagpaliwanag. Kaya, kung ibang Hesus, huwag kayo susunod yan. Ito ang Hesus na pinaparang apostolis. Una, anak siya ng Diyos. Pangalawa, 9:5, Roma. Ang kanilang mga ninuno'y mga pinili ng Diyos, at nagmula sa kanilang lahi si Kristo, nang siya'y maging tao. Naging tao. Hindi sinabi tao lang. Naging tao. At sino ito naging tao? Tuloy. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dapat purihin magpakailanman. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naging tao, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin magpakailanman. Amen. Tama. Naging tao, ngunit Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kanilang mga ninuno'y mga pinili ng Diyos, at nagmula sa kanilang lahi si Kristo, nang siya'y maging tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dapat purihin magpakailanman. Amen. Amen. Di ba? Maliwanag ha? Ito ang pagpahayag ni Apostol Pablo. Anak ng Diyos, naging tao, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Punta tayo sa 1 Corinthians in chapter 8, verse 6. Ito din ang sinabi niya tungkol po sa ating Panginoon Kristo. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Sino ito? Isa lang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Sino ito? At tayo na isang Panginoon lang. Isa talaga lang ang Diyos, isang Panginoon. Sino pa itong Panginoon na lumikha, gumawa ng lahat ng bagay? Tuloy natin. At nabubuhay tayo para sa Kanya. At may iisang Panginoon lamang, si Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Sino gumawa ng bagay? Si Jesucristo. Sinong Ama? Isang Panginoon lang, si Jesucristo. Maligaw ba tayo? Kaya sabihin, tao lang, huwag kayong maniwala. Iba yan sa Jesus na pinapangaral ng mga apostol. Anak lang, Pastor. Huwag kang maniwala dyan kung anak lang. Tuldok na po yan, anak lang. Tuldok na po yan, wala nang kasunod. Mag-ingat tayo. Ibang Jesus yan, na anak lang. Ibang Jesus lang, na tao lang. Ang totoong pangaral ng apostolis, anak ng Diyos, naging tao, Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Di ba? Maliwanag sa Roma, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang iba, ang ating Panginoon Jesucristo. Naging tao nga siya, pero siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maliwanag po sa 9:5 sa Roma. Ang kanilang mga ninuno'y mga pinili ng Diyos, at nagmula sa kanilang lahi si Kristo, nang siya'y maging tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Siya naging tao, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit? Kasi yung pangalan na Hesus, yan ang ating Diyos Ama. Dinala lang po lang ng anak ang pangalan na yan. Pero isa lang kay Maria, anak siya ng Diyos. Nagdala lang po ng pangalan para makilala natin ang tunay na Diyos sa magitan ng anak. Pakinggan natin sa 1 John chapter 5 verse 20. Naparito lang po ang anak para makilala ang Diyos Ama, tunay na Diyos sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Tama lang na si Jesucristo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil po, nalubas ang pangalan na yan, nadala-dala po ng anak, yung pong pangalan ng Ama. Kaya dapat purihin at parangalan ang pangalan na yan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, dahil po, ang pangalan na yan, yon ang pangalang Hesus. Noon pa man, ngayon, magpakailanman. Pakinggan muna natin si Apostol Juan, 1 John chapter 5, verse 20. Alam din nating ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo. Alam din natin ng anak ng Diyos na parito sa mundo at Binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. na paritong anak upang bigyan tayo ng pangunawa upang makilala ang tunay na Diyos. Maliwanag po ha, na parito ang anak upang bigyan tayo ng pangunawa upang makilala ang tunay na Diyos. Tuloy. Tayo nga ay nasa tunay na Diyos. Tayo nga ay nasa tunay na Diyos. Paano? Pakinggan natin. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. So mayroon pong proseso. Sumagitan. Ibig sabihin, nahayag lang po ang Ama dahil po sa anak. No? Nasa kanya ang kaninningan ng pagka-Diyos sa anak po, mga kapatid. Ayon po sa Hebrew chapter 1 verse 3. Nasa kanya ang kaninningan ng itong ating Diyos Ama. Sumisilak kung lumiliwanag sa kanya ang pagka-Diyos, mga kapatid, ng Ama sa kanyang katawan. Sa kanya po, mga kapatid, sa pamagitan niya. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino? Si Jesucristo. Ang tunay na Diyos, buhay na walang hanggang. Pinakilala ito ng anak. Pero hindi actually, yung anak, hindi po yun nag-angkin na siya talaga ang Diyos Ama. Pinatunayan ng Biblia, ayon lang po sa katotohanan na nakilala natin ang Diyos Ama dahil po sa anak. So, magitan ng anak. Kaya nga, sinabi sa Hebreo 1:3 na nagniningning sa Kanya ang kawalhatian ng ating Panginoon Diyos. Pakinggan na lang natin sa 1:3 dito po sa Hebreo. Sa Kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. So, sa verse 2, Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa Kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. kung ano ang Diyos, ganoon din siya. Pero sa Kanya nakikita, mga kapatid, ang kaningningan, kung ano ang Diyos, ganoon din siya. So, ang karangalan ng Diyos nasa anak po. Ibinigay lang po sa anak ang kanyang karangalan na siya ay naging tao, ang anak ng Diyos, nandyan natin nakilala kung sino ang tunay na Diyos. Pero hindi po yung isilang ni Maria ang talaga ang ating Diyos Ama. Ang anak lang po na isinilang para mahayag at makilala natin ang tunay na Diyos sa magitan ng anak na isinilang ni Maria. Yun po ang ibig sabihin. Kaya hindi tayo malito, bakit sinabi si Jesucristo anak ng Diyos? Sapagkat totoo talaga, anak siya ng Diyos na sinugo. Pero, pagdating na 8 araw, saka palang dalalan niya ang Hesus. Pero ang kanyang pag-anak na isilang ni Maria, anak siya ng Diyos. Pero ang pangalan na ibigay na anghel, pagdating na 8 araw, dala na po niya ang pangalang Hesus. Ngayon, sabihin ba natin, dahil na nagdala ng pangalang Hesus, na tinatawag Diyos na ating Ama, Ama ba talaga isinilang? Hindi po. Kung ako, example ko lang, may anak ako na gusto kong pangalanan sa aking pangalan. Ngayon, yung pangalan niya, ako si Lolito Maca. Pag sila ng anak ko na lalaki, sabihin ko, junior ko yan, Lolito Maca rin ang pangalan. Isang pangalan namin. Ngayon, isa lang talaga kami. Dalawa kami, isang pangalan. Ganun ang nangyari. Sa isang pangalan, naging dalawa, dahil po, yung pangalan na yan ng Ama, binigay lang sa anak.
Kaya ang isa naging dalawa. Pero ang totoo mga kapatid, isa lang po ang Diyos na walang iba at Panginoon Kristo. Naging dalawa lang kasi ang pangalan ng Ama binigay po sa anak. Kaya sabi niya, ako at ang Ama isa lang. Bakit? Yung pangalan dala niya sa Ama. At ang salita sinasabi niya galing sa Ama. So yun po sinasabi sa John 10 in verse 30. I and my Father are one. Ako Ama isa lang. Bakit? Alam naman niya yung pangalan niya, hindi sa kanya yon. Yun po ang magandang balita para sa atin ngayon. Kaya mag-ingat tayo na ibang Jesus pinapangaral na hindi po ito mga kapatid ang tinatawag sugo ng Diyos. Ito po ang nangaral ng magandang balita na iba sa mga apostol na nanggugulo lang ng isipan ng tao. Kaya maliwanag ang Biblia na tinuturo sa atin para po na magtayong maligaw ng sanlibutan. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Sa araw tayo naliligtas. Wala sa relihiyon, wala sa karunungan sa sanlibutan, wala sa bansag pastor, pari, tagapagturo ng palataya o Christian man, ang ating kaligtasan nasa aral. Kaya ang aral, ingatan, hindi mag-iba sa apostol. Sapagkat sinumpa po ang nangaral ng magandang balita na iba sa mga aral ng mga apostol. 1:8 dito po sa Galacia. Tumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit, na mga ngaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mga ngaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Sumpain siya ng Diyos. Anong pangaral nila? Si Jesus tao lang, hindi anak ng Diyos. Si Jesus anak lang, hindi Diyos Ama. Kaya maliwanag ang Biblia na may anak at may ama. Bakit? Sinugo lang po ang anak. Pero bakit may mga wanis kung isang Diyos hindi lang kilalanin ng anak kung sino? Pag sinabi si Jesucristo, tinong pastor, ang sabi sa Tito 2:13, si Jesucristo ang dakilang Diyos ng tagapagligtas. Yun lang po ang kanilang natutunan. Pero naalam ko bakit nangyari. Bakit nangyari yun? Ako Ama isa lang. Alam niya yung pangalan dala niya, hindi sa kanya yun. Sinabi ko na nga, kung mag-junior ako ng anak ko, tumaka din siya. At ako, halimbawa patay na ako, may maghanap sa akin sa huling araw. Saan ba si tumaka? Yung kanyang tinatanong, anak ko, sabihin niya ng isang talinghaga, nakita sa akin, nakita ng Ama. Nakilala sa akin, nakilala na aking Ama. So, yun ang sagot niya. Kasi alam niya na junior siya. Kasi ang hinahap niya, si tumaka. Na si tumaka siya, hindi man siya magsinungaling. Pero alam niya din na yung pangalan na dala-dala niya, mayroon pang pinaka-may-ari, ako, na yung mauna. So, yun po ang mangyari. Hindi sinasabi na inangkin niya na siya, si tumaka, na siya ang hinahanap. Hindi po. Tulad ni Felipe, ipakita sa amin ng Ama at masayahan na kami. Sumagot ang Panginoon Kristo, ang tagal ko nang kasama mo, Felipe. Hindi mo pala kilala ang Ama? Ang nakita sa akin, nakita ng Ama. Ang nakilala sa akin, nakilala ng Ama. Sa alam niya, yung pangalan dala niya, hindi kanyang pangalan. At ang sumagot kay Felipe, mismo ang Ama. Nakakalito, no? Sa mga taong walang alam. Pero tayo pinagkalooban ng Espiritu Santo, alam natin na ang sumagot kay Felipe, mismo ang Ama. Nakalito lang sapagkat basa-basa lang ang tao talaga, wala pang unawa. Maliwanag, pastor. Siya talaga ang Ama, na isilang ni Maria. Sabi niya, nakita na Ama. Yan ang malalim na hiwaga na hindi alam ng sanlibutan. Ang Ama ang sumagot mismo sa tanong ni Felipe. Pakinggan natin mga kapatid sa Juan para hindi po tayo malito. Dito tayo sa Juan, Kabanata 12, excuse me. 12, 49 hanggang po sa 50. Ito po sinabi na po ni Kristo. Sapagkat ang mga aral ko'y hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa Amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. At alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ano ang ipinasasabi ng Ama, iyon lang ang sinasabi ko. Ngayon, sumagot siya kay Felipe, ang nakikita sa akin, nakita ng Ama. Ang nakilala sa akin, nakilala ng Ama. Ngayon, sabihin mo kaya na yung isilang ni Maria, yun ang Ama? Hindi po. Nagsalita lang po ang anak.
kung ano ang sinabi ng Ama. Diba? Sinabi sa Hebreo 1:2, maliwanag dito, na sa huling araw, nagsalita naman ang Diyos sa magitan ng kanyang anak. Kaya walang sinasabi ng anak kung hindi ito salita ng Ama. Kaya ang sumagot kay Felipe, mismo ang Ama. Hindi pwede magsalungat sapagkat ang Ama ang sumagot. Ang nakita sa akin, bakit di taram ng Ama? Ayun sinabi ng Ama, di sinabi ng anak. Diba? Nagsabi dito sa Hebreo 1:2. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. So, yun mga kapatid, nangusap naman ngayon sa huling araw sa magitan ng anak. Kaya ano sinasabi ng Ama, sinabi lang po ni Jesucristo, na silang ni Maria. Pero yung pangalan ng Jesucristo mga kapatid, pangalan po yan ng Ama. Hindi po mga kapatid na baliktarin natin ang Biblia, talaga pastor, sinabi si Jesucristo ang dakilang Diyos. Yun ang hindi po alam ang katotohanan. Kaya ligaw ang aral. Ligaw tayo sa aral. Pag wala sa katotohanan, mahirap intindihin, mahirap unawain, mahirap gawin. At dahil diyan, ang ating paglilingkod sa Panginoon, nagdalawang isip tayo. Sino ba ang tama? Tama ba si pastor? Matagal na ito. May pinag-aralan ito. Ito walang pinag-aralan. I-compare mo sa pinag-aralan. Hindi po. Walang compare ang Diyos. Walang kinikilingan ang Diyos. Kung ikaw pagkaluban ng Espiritu Santo, makilala ka ng Diyos at hindi sa sanlibutan. Kasi ang sanlibutan, hindi kumikilala ng katotohanan. Mga kapatid. Tandaan po natin yan. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa lahat mga viewers natin listeners. Dito po sa channel, ang kapayapanabag ng Diyos na isuma sa atin at sa pagitan natin ng Kristo. Ito pinag-ibig sa ito, mga kapustulik, bilibig sa intensyon. Sabi sa batisa, grace, mercy, and peace, Jesus Christ. Amen.